Amen po, pakibati po yung bawat isa yung source of blessing. Amen. So, kamusta po ang bawat isa? Yung week po umuulan at honestly, masarap po talaga mag-extend na to Lord. But we are here kasi we want to receive yung bagong answer from the Word of God. Amen. So, I hope this week na overcome natin yung baptism ni Satan. No? Yung message natin last Sunday, yung destroy your baptism of Satan. So, ngayon naman po yung title ng message natin is Greatest Incident for the Early Church. So, medyo nahirapan po ako. Maiksi lang po yung message pero ang hirap po nang i-organize. Siguro po ito yung isa sa pinakamahirap i-organize na message. But thank God kasi patuloy siya nagbibigay ng wisdom sa atin para mas ma-relay natin yung mensahe yung salita ng Diyos. Amen. So, yun, sa ating pong introduction, sabi ko dyan, God, absolute plan, and then covenant. So, alam naman natin yung nangyari sa buhay ni Joseph. Now, let's read nga po all together yung verse ng Genesis 41. I think 38 na lang ito. No? 37 na lang, 38. Nagustuhan ng Paraon ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Amen. So, alam naman natin yung naging victory ni Joseph bilang isang prime minister or isang governor. At akala ng mga tao para itong miracle. Akala ng mga tao parang imposible ito or tingin nila absolute impossible yung nangyari sa buhay ni Joseph. No? Sa lahat ng pinagdaanan ni Joseph, parang hindi nila maisip na how come na yung taong ito na nakulong, tinapon sa bangin at naging alibig ay naging prime minister. So para sa kanila, parang blurry. Blurry yung plano ng Diyos, blurry din yung covenant na ibinigay ng Diyos kay Joseph. So, ano yung naging success o naging sikreto ni Joseph? Number one, una pa lang, nasa kanya na yung God absolute covenant. So, hindi pa nangyayari yung lahat ng nangyari kay Joseph, meron na covenant na hinanda ang Diyos sa buhay niya. Pangalawa, naka-ready na rin yung God absolute plan. Kaya hindi importante kung si Joseph po ay naging governor, kung siya po ay nagtagumpay. Siyempre, ma-amaze ka doon. Pero yung pinakamahalaga dyan is si Joseph, nagkaroon siya ng pananampalataya na kailanman hindi ito na-shaken. So, huwag natin masyadong mag-focus yung pinaka-victory. Of course, ano rin po yan, answer din yun sa atin. Pero mas importante kasi yung pananampalataya na ipinakita ni Joseph all throughout. So, doon po tayo dapat nakafocus. Kaya, lahat ng absolute impossible, naging absolute possible sa buhay ni Joseph. So, kaya we need to take this kind of faith po. Ito yung ibaon natin. So, ibaon natin yung pananampalataya na nangyari kay Joseph. Genesis 45, 5 hanggang 8, sabi dyan, ngunit wag na ninyong ikalungkot ang nangyari, wag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay, kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambayanan, at tagapamahala ng buong Ehipto. So alam naman natin nung time na nakatagpo na ni Joseph yung kanyang mga kapatid. So straightforward, dinerecho na yung mga kapatid na wala kayong kasalanan. Hindi nyo kasalanan na tinapon nyo sa bangin o binenta nyo ako kasi kasama yon sa naging plano ng Diyos sa akin. So yun yung naging pananampalataya ni Joseph. So maging po sa atin, hindi po natin kayang iwasan yung mga challenges, yung mga suffering. Ano yan eh? Irresistible ba yun? No? Or not? Inevitable yun. So, hindi natin maiiwasan lahat ng problema, lahat ng suffering, pero mas importante yung
plano ng Diyos doon sa suffering. Mas importante yung pananampalataya na ipapakita natin doon sa mga suffering na na-experience natin. Kaya yun yung dapat nating ma-discover. Yung absolute covenant, then absolute plan ng Diyos sa mga nararanasan natin ngayon. So yun yung ating dapat hinahanap. Exodus 4:1, kay Moises, itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita kayo sa akin? And then yung 12-13, kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang paraon pa kaya? Ako'y hindi mahusay magsalita, sagot ni Moises. Ngunit sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita at sa paraon na inatasan ko kayo na ilabas sa Ehipto ang mga Israelita. So ito naman po, tinawag din ni God si Moises. Pero siyempre dahil si Moises, wala siyang confident, hindi siya marunong magsalita, nagkaroon agad siya ng disbelief na yung Israelita nga ayaw makinig sa akin, paano pa kaya yung paraon? Diba? So hindi daw siya marunong magsalita. So kaya importante na binigyan ng covenant ng Diyos si Moises. Nasasamahan kita at ako yung kikilos sa'yo. Kaya yun yung mas naintindihan ni Moises. Hindi niya na naintindihan kung ano yung limitasyon niya, naintindihan niya yung kayang gawin ng Diyos sa buhay niya. Yun yung naging pananampalataya ni Moises. Kaya sa pamamagitan ng blood covenant na iligtas po yung buong Israel. Amen? So yun yung ating ibabaon, yung pananampalataya ni Joseph tsaka ni Moises. Ito yung kasagutan ng ating tatanggapin. And yes po, minsan po, nagbibigay ang Diyos ng pangako niya kasi minsan yung pananampalataya natin humihina. No? Kaya kinausap na si Moises. Alam ng Diyos na wala tong confidence. So, bibigyan ko siya ng promise o ng covenant para magawa niya yung plano ko sa buong Israel. Amen. So, ano pa? Kaya sabi dyan sa Exodus 3:12, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok din ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na ang Ehipto, sa Ehipto ang bayan, sabi ng Diyos. Amen? So, minsan marami tayong ganito mga disbelief natin, o may mga time na hindi natin alam kung ano yung decision natin. Diba sinanalala ko si Ruth, parang ngayon pa lang daw nag-struggle na siya kung ano yung kukunin ng course. Medyo maaga pa naman, pero yun yung magkaroon ka ng pananampalataya na yung plano ng Diyos yung matutupad. Diba sabi sa Bible, minsan tayo nagpaplano, pero ang Diyos yung nagsasagawa. So yun yung ating panghawakan. Even sa ating mga teachers, alam ko, there's a lot of things to do ngayon kasi dumadami na ulit yung learning dito sa housing. Medyo madaming pinapagawa si Pastor, si Pastor FK, maraming mga assignment, but it's God's calling for our future generation. So we need to be confident na yung pagtawag sa atin ng Diyos ay pribilehiyo kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Diyos. Diba? So we need to hold on to that covenant. Amen. So, pangatlo si David. So, alam naman natin yung pinakasikat na pananampalataya rin na ipinakita ni David. So, hindi yung pagkatalo niya kay Goliath yung panghawakan natin, kundi yung pananampalataya na ipinakita rin ni David. So, hindi masyadong importante kung namatay ba si Goliath o nabuhay pa si Goliath. Ang importante is yung pananampalataya na ipakita sa nagawa ni David. Kaya sabi dito sa 1 Samuel 17:45, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at ang puso, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamon. Amen. So,
Di ba? Lumaban siya hindi dahil meron siyang makasandata. Lumaban siya kasi meron siyang buong pananampalataya sa Diyos. Kaya no choice, yung absolute impossible, naging absolute possible. So kagaya ng mga remnants na yan, patuloy natin panghawakan yung covenant and then absolute plan and ibaon natin yung pananampalataya na meron sila. Amen. So, si Obadiah, hindi masyadong nababanggit dito sa church, but isa rin siya sa nagpakita ng pananampalataya. 1 King 18, 3-4, kaya tinatawag ni Ahab si Obadiah at tagapangasiwa ng palasyo. Si Obadiah ay may takot kay Yahweh. Nang kasalukuyang itinapatay ni Jezebel ang mga propeta ni Yahweh, na iligtas ni Obadiah ang sandaan ng mga ito. Tinago niya ang mga ito sa yungib, tig-50 ang bawat pangkat at binigyan niya ng pagkain at tubig. So, biluin mo yung tapang ni Obadiah. Hindi niya yung ginawa kasi natakot siya sa pwedeng gawin din sa kanya. Ginawa niya yun kasi meron siyang pananampalataya. So, hindi importante kung ano yung gulayat na meron ka sa harapan mo. Kasi for sure meron tayong iba't ibang klase ng gulayat na nilalabanan. Pero importante yung pananampalataya na meron ka. So, ito yung kailangan nating ibaon. So, wag natin ma-assume, wag natin i-admire yung nangyari sa yung mga nangyari o yung tagumpay nila. Mas i-admire natin yung pananampalataya at ipinakita ng mga remnants sa Bible. Amen? Amen. So, si Daniel, alam naman natin si Daniel yung ambassador of Great Concentration. Di ba? So, ganun din yung nangyari kay Daniel at sa kanyang tatlong kaibigan. Nakita nila yung absolute covenant, then absolute plan ng Diyos, kahit pa life-threatening na ito. Kahit kapalit na ng buhay nila, hindi pa rin sila, kung mamatay, edi mamatay, kung mabuhay, edi mabuhay pa rin. Diba? So, yun yung ginawa ni Daniel. So, ang gagawin lang natin, take this kind of faith with us. Paglabas natin ng church na to, ganitong klaseng pananampalataya dapat yung meron tayong baon. Kasi honestly, yung na-experience nila ay malayo yung na-experience natin sa mga challenges and problems na nangyari sa kanila. Kasi yung kanila talaga, life-threatening eh. May nakulong na ba dito? Wala pa naman, di ba? Meron ba ditong itinapon sa kulungan ng Diyos? Wala din. Di ba? Pero, minsan tayo parang medyo mabilis tayo ma-stress, mabilis tayo mag-negative thoughts. So, take this kind of faith. Amen. So, sa ating main message, alam naman natin yung Acts 3, 1-6, yung ginawa ni John at ni Peter doon sa lumpo. Ito rin yung pananampalataya na meron dapat tayo. So, number 1, sige, let's read muna yung verse 6. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo sa pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret, tumayo ka at lumakad. So, ito yung binaon ni Peter at ni John para makasigurado sila na ay hindi pera yung problema ng taong to, hindi material na bagay, hindi rin sakit. Ang kailangan nito is si Jesucristo. Yun yung nag-iisang solusyon. So, sa Acts 4:1-12, if you have time, pwede niyo po itong basahin. Naalala ko to kasi isa to sa mga assignment namin. Acts 4-6, verse 7. Kasi doon mo makikita yung pagkilos ni Satan sa loob at sa labas ng church. Dito yung Acts 4:1-12, dito yung sa labas ng simbahan. Kasi dito pinipersecute yung mga disciple na sinasabi yung pangalan ni Jesucristo. No, pinagbabawalan. So kung ikaw disciple ka tapos sinishare mo si Jesus, ang tingin nila isa kang heresy o isa kang kalaban. May term sila dun eh, parang hindi ko alam paano basahin ito eh. Blasphemy or parang gano'n. Sa ibang salita parang profanity. Pag nagsabi ka ng
ng about Jesus or pangalan ni Jesus, kagaya ng ginawa ni Peter, parang isa itong kahihiyan sa kanila. Nung nag-work ako sa call center, ito yung bawal din sabihin ng mga customer namin, yung magmura. So pwede namin pagpaulit-ulit, pwede namin i-block yung account, i-close yung account, tapos i-drop yung call. Yun lang yung time na pwede kami mag-drop ng call pag may mga masasama na silang sinasabi. So, to protect din naman yung mga employee. Diba? Pero, nung time na to, dahil sa patuloy itong ginagawa ni Peter, anong ginawa ng mga, may tawag sa grupo nila, yung mga sabirin, o yung mga punong pari, hinuli sila. Hinuli sila na, di ba ang utos natin na bawal mo nang banggitin yung pangalan ni Jesucristo. Pero parang nangyari, ang kulit nyo, kahit saan kayo magpunta, pinoproclaim nyo pa rin yung pangalan ni Jesucristo. Bakit nyo yung ginagawa? Sabi ng mga punong pari. Pero yung mga punong pari nila, mga leader ng mga religion. Kasi natatakot sila na baka muling kumalat yung pangalan ni Jesus, mawala yung pinaka-culture of religion. So yun yung, kaya pinagbabawal nila yung pangalan ni Jesus. Kaya ano po yung sabi ni Peter sa Acts 4:10-12? Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito na nakatayo sa inyong harapan at lubusan gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, na inyong pinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagpatayo ng bahay, ang siyang naging batong panukulan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So, ayan po yung nangyayari. Pinoprotektahan kasi nila yung religion o yung iba't ibang gawain nila. Kaya ayaw nila na may nag-proclaim ng pangalan ni Jesus. So, siguro in the future, darating din tayo. No? Kasi nangyayari na po ito sa ibang country. Kung alam niyo po yung sa Nigeria, no? Pinapatay yung mga missionary, yung mga Christian. So, you can do your research, pero sila ngayon yung talagang nakaka-experience ng malalang persecution dahil sa pangalan ni Jesus. So, kaya hindi tayo pwedeng manahimik. Kaya sabi ni Pedro, hindi namin kayang manahimik. Hindi kaya ng konsensya namin manahimik na hindi pakilala yung pangalan ni Jesus. In reality po, spiritually, yung pangalan ni Jesus, yung only gospel that can demolish Satan's power. Yung message natin kung Sunday, di ba? Demolish Satan's bartisan. Kasi with other things, impossible natin madurog or tawag ng maging above yung kapangyarihan ni Satan. Yung pulbusin natin yung kapangyarihan ni Satan sa pangalan lang ni Jesucristo. Amen? Nung time na to, si Peter kasi diba, nung maalala nyo, ilang beses na rin tinanggi si Jesus. Kaya nagkaroon siya ng restoration. Nung nagkaroon siya ng restoration, he was able to boldly proclaim the name of Jesus. Amen? So, ayun, naalala ko yung, ewan ko baka nakita niyo rin, yung sa aeroplano na babae, nag-share siya ng gospel, tapos pinalabas siya nung flight attendant. So, sabi niya, okay, nasa ano na talaga tayo, nasa second coming na talaga tayo kasi ayaw na ng tao sa gospel. Sabi niya, kailan naging masama yung i-share yung pangalan ni Jesus? Ginagaling mo, sige, kailan naging bawal yun? Pero ready naman siya umalis. So hindi makasagot yung flight attendant kasi yung totoo, wala naman talaga silang masasagot. Diba? So, ganong tapang yung kailangan natin, ganong klaseng tapang, maging proud tayo doon sa ating tinanggap. So, yun yung magkaroon tayo ng restoration with that kind of faith. Amen. So, ano pa? Yung crisis na experience din nila yung crisis kasi patuloy sila na nakapokus sa mga law. Law, religion, philosophy, mga legalism, ganyan.
Sino yung, di ba mga college may philosophy na subject? Dati, Christian na ako nun eh. Siguro yung time na yun, doon ako yung parang on fire na on fire. Tapos may teacher ako na ano talaga, vocal talaga siya na sinasabi niya na hindi totoo si Jesus, talagang philosophy. Philosophy kung philosophy. And honestly, ang sarap niya pakinggan. Kung po-focus ka din, madadala at madadala ka. Yung mga taong binabanggit niya, somehow may sense eh. Pero it's not the gospel. Diba? Hanggang ngayon, pag naiisip ko yung professor, parang may konti pa akong trauma eh. No? Kaya, alam na din niya na active ako sa Christian ministry dun sa PL mo doon. Kaya parang somehow medyo aloof kami dalawa. Diba? So kasi, philosophy lahat ng tinuturo niyo. Siguro yung mga nag-college na dito, magkakaroon kayo ng ganyang subject. So, huwag tayong mag-focus sa mga philosophy, sa law, tsaka sa religions. Diba? Nung si Peter sabi nung mga Israelites, bakit kayo kumakain kasama ng mga Gentile, mga Jews kayo? So, nakapokus pa rin sila sa laws, sa batas. Diba? So, wala na tayo sa batas wala na tayo sa law Nasa grace na tayo lahat. So, hindi na tayo dapat mag-focus sa mga bagay. And ano pa? Nawala din po yung 3 courtyard. So, napabayaan nila yung tawag doon, yung main purpose ng templo. Diba nung time na nagalit si Jesus kasi pagpunta niya sa templo, wala nang nagpe-pray, wala nang nagme-meditate, wala nang nag-worship, may mga nagtitinda, may mga ibang ginagawa yung mga tao sa templo. Kaya diba nagalit si Jesus, itinapon niya yung tawag doon, yung mga lamesa. Di ba may ganun yung father na nagalit din, na nag-viral, naalala mo? Ngayon sa Biasan, medyo ako kasi dahil hindi natin nababantayan yung Biasan, minsan may nakaparking ng motor, ang dumi ng labas, ang daming sinampay. Kaya minsan, Sabado pa lang nagme-message na ako sa GC namin mga kasama mga namin na please po, maalis na lang po yung mga sinampay, ganyan. Pwede naman kasi nandun lang yung sinampay, pero kailangan maging strict ka din na this is a house of worship. No? Alam ko wala namang ginagawa yung sinampay, pero it's a sign of respect na itong maliit na bahay na to, it's also a church. Diba? Kaya yung mga ibang remnants, nagsasend sa akin may mga, sabi ko, picturean nyo para may ebidensya tayo. Diba? Picturean nyo, yung mga ganun. Kasi mahirap din naman makipag-away dun sa mga tao. So, yung mga ganung bagay, hindi pwedeng mawala yung 3 courtyards. Ano yung 3 courtyards? Yung Gentile, children, tsaka yung healing courtyard. So, when we say Gentile, lahat to. Lahat ng tao welcome. No, kahit sinong klaseng tao, yung mga multi-ethnic, iba't iba yung background, iba't iba yung behavior, yung ugali, lahat ng tao dapat welcome sa loob na simbahan. So, sabi ko sa mga children sa Biason, di ba dito may mga rugby boy ng mga children, so kailangan, kung hindi nyo kayang i-share yung gospel, total, kilala nyo naman sila, invite nyo na lang sa church. Diba, huwag nyo silang i-condemn, huwag nyo silang layuan, kasi ang wala sa kanila is gospel. Yun lang. So, kaya tayo nandito, you need to help them na makareceive sila ng gospel. And of course, yung healing, complete healing. So, same po dito sa church natin, it is a house of prayer. Pwede po kayong pumunta rito. From Monday to Wednesday, nandito lang naman ako mostly umaga. O kaya mag-message kayo kasi pwede natin iwanan ng Jesus. It is a house of prayer. Yung ating So, hindi pwedeng mawala yung 3 courtyard. Amen. So, ano pa? Yung God's time schedule. So, lahat tayo, in God's time schedule, lahat tayo naka-receive ng gospel. Diba? Ako, if I can remember, right 2008. No? So, I want to say inyo that ako 2008 ko na-receive yung gospel. Kasi yun yung time schedule na binigay sa akin ng Diyos. Kahit si Peter,
Araw-araw niya na nakikita yung lumpo na to, pero hindi niya agad hindi niya agad pinagaling. Kasi alam niya na hindi pa to yung God's time schedule. Kaya dapat magkaroon tayo ng discernment in God's time schedule. Huwag tayo masyadong mainit, huwag din tayo masyadong madali. Kasi sa lahat ng bagay, may God's time schedule. Diba, hindi yung minsan, diba, parang on fire tayo, hanin mo agad yung gospel, you need to pray for that person. Kasi kahit i-share yung gospel, kung di mo pinag-pray yung tao, baka hindi lang din siya tumanggap. Or baka nag-pray lang siya kasi para matapos na. Para umalis ka na. Di ba? So, kaya importante yung evangelism sa loob ng prayer. Di ba? Minsan may mga gusto kayong i-invite, mga nagsasabi kayo, ano, ganito, gusto kong i-invite. Ang sabi ko, invite mo muna sa prayer. And then God will work. Ang Diyos yung kikilos. Kaya huwag natin pangunahan ng Diyos. Amen. So ano ba? Conclusion. So there are 3 kinds of devotion sa lahat ng nangyayari sa atin. Number 1 is yung expression of service. So, di ba yung time na to, binibigyan naman ng tao ng barya yung lumpo. So okay lang yun. Hindi naman natin sinabi na, gospel lang tayo all throughout. Kailangan talaga natin gawin yung act of service. Di ba yung church natin, nagbibigay din ng mga marami ring simbahan na nagbibigay din sila. Pero hindi dapat yun yung main point. Hindi yung dapat yung pinaka-sentro. Kasi si Peter, ibinigay niya yung main hindi yung mga yung act of service. So hindi naman to masama, hindi naman to bawal. For sure ginagawa natin lahat to. 'Di ba? From time to time nag-help tayo, tumutulong tayo kasi may physical needs naman talaga Pero hindi mo pwedeng kalimutan yung spiritual needs. Pangalawa yung faith declaration. So ito na yung spiritual needs ng tao na yun. So you can declare yung salvation first sa panalangin and then in God's time schedule, you can approach that person. Then you can proclaim yung pananampalataya na meron ka. So this is yung spiritual service na magagawa mo sa tao. And pangalawa yung complete light. So as we all know, when we proclaim Christ, darkness will be broken. Diba kaya anong sabi sa atin sa verse sa Matthew, you are the light and the salt of this world. Bakit? Kasi full of darkness, full of chaos, full of emptiness, kahit saan ka pumunta. Diba ngayon yung mga children, grabe yung atake ng gadget Parang konti na lang nagsisimba dahil lang sa gadget, no? So, yun yung one of the best strategy ni Satan na dapat aware din tayo na matulungan natin yung mga remnant na hindi talaga kainin ng sistema ng strategy ni Satan. Kasi kung titignan mo, cellphone lang naman yan. Pero in reality, like for example sa Gen 3, ay ayaw kong mag-worship kasi nag-games ko, nanonood ko ng video. Sabi ko, 30 minutes lang to. Minsan kailangan mo pang sunduin kasi syempre nahihiya sa'yo Pag yung mga kapatid lang yung tumawag, mga kapitbahay lang yung tumawag, ayaw talaga Minsan pupuntahan mo Diba? So ganun na ka-powerful yung strategy ni Satan and we call it darkness. We call it darkness kaya we need to shine and proclaim the name of Christ. That's the complete light in every place. Sa lahat ng lugar. Kaya Mark 16, itik wala dyan. In my name, they will cast out demons. Diba? There's so much work of demons. Hindi lang si Satan, marami siyang alaga. Diba sa Bible, minsan pupunta siya, tapos pag piling niya on fire ka, alis muna siya. Tapos pagbalik niya, may kasama na siyang ito. Mas marami na sila. Diba? Naghahanap ng baka. So we need to be aware kung ano yung kayang gawin ni Satan.
And last na po, there are two kinds of prayer, yung identity and then yung authority prayer. So identity prayer, normally ginagamit na natin yung identity natin as child of God. Pero yung authority prayer, ito yung ginamit ni Peter doon sa lupo. Diba? In the name of Jesus, tumayo ka at lumakad. So with authority. So siguro one time na-experience natin yung mga ganitong situation, and let's remember that we can use the name of Jesus. It's very powerful. Amen? And last na po, we are all the remnants or witness of God's great work. So panghawakan natin that we are remnant and we are the witness sa kayang gawin ng Diyos sa atin. As like Joseph, Moises, Obadiah, David, Daniel, sino pa? Si Paul, si Peter, tsaka si John. Amen? Amen. So palakpakan po natin ang Diyos. Tayo po ay saglit na manalangin. Let's pray, Lord God. Maraming salamat po sa importanteng salita na amin pong narinig. Nawa, ingatan mo ito sa aming puso, sa aming isipan. At kagaya ng mga remnants sa Bible, Panginoon, tignan namin yung pananampalataya na kanilang ipinakita. At ito ay baunin namin all throughout, Panginoon, for the whole week. At nawa maalala namin that we have this important identity bilang yung mga anak. And because of this, we have given yung important authority that in the name of Jesus, we can surely overcome yung work of darkness within our family, within our church, within our field, at sa lahat po ng mga remnants in their family, Panginoon. Salamat po at patuloy namin panghawakan yung absolute covenant and absolute plan na pinagkaloob mo sa amin in the midst of crisis, in the midst of disaster, at in the midst of challenges. As like Daniel, Lord, help us to continuously enjoy our concentration, enjoy yung salita, and at the same time, Lord, ang result po nito is we can enjoy yung aming mission and then yung evangelism. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.